Magandang gabi, ako si Ramon. At ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay isang totoong pangyayaring tumatak sa akin at sa ilan pang residente ng Sampaloc, Manila. Partikular ay sa may kalye Dapitan, kung saan nakatayo ang isang maliit, ngunit laging puno ang karinderya. Matagal na itong sarado ngayon, ngunit noong mga taong 2010 pataas, isa ito sa mga pinakasikat na pagkainan ng mga estudyante mula UST, mga empleyado sa malalapit na opisina, at mga taxi driver na dumaraan tuwing hating gabi. Hindi lang dahil masarap ang ulam, kundi dahil mura at tila hindi nauubusan ng putahe kahit gaano karami ang kumain. Subalit, tulad ng maraming lugar sa Maynila na may mahabang kasaysayan, may mga lihim na hindi dapat binubuksan, mga kwentong mas piniling itago kaysa pag-usapan. At nangyari ang lahat ng ito dahil sa aking pagiging mausisa. At sa isang gabing hindi ko inaakalang magbabago ng pananaw ko sa pagkain at sa kung paano ko tinitignan ang mga mukhang nakapaligid sa akin. Nagsimula ang lahat nang mapansin kong laging bukas ang karinderya kahit sa mga oras na halos wala ng tao sa kalsada. Madalas kasi akong umuwi ng gabing-gabi na mula sa trabaho sa Cubao at dumadaan ako sa Dapitan sakay ng jeep. Sa isang pagkakataon, Buspaw, napansin kong may kakaibang amoy na nangangaling sa karinderya. Hindi yun bulok, hindi panis, kundi parang kakaibang timpla ng nilagang karne at lumang langis na may halong amoy na hindi ko mawari kung saan ko naamoy dati. Dahil gutom na ako, Buspaw, nilakasan ko na lang ang loob kong kumain doon. Maputla ang ilaw sa loob at tila mas madilim kaysa sa dapat para sa isang bukas na negosyo. Ngunit ang nakapagtataka, ang daming nakaupong kumakain. Lahat sila ay nakayuko lang. Mabilis kumain, hindi umiimik. Walang tinginan, walang kahit sinong nagsasalita. Para bang may tahimik na kasunduan na bawal lumikha ng kahit anong ingay. May napansin din akong kakaibang galaw ng mga tao sa kusina. Parang ang daming tao sa loob, kahit iisa lang ang boss. Iyon ang tawag sa may-ari. Isang lalaking halos hindi ko makita ng maayos ang muka dahil sa anino at slanted na ilaw. Ngunit sa bawat paglabas niya mula sa kusina, ay may bitbit siyang malalaking kaldero ng nilagang karne, adobo, minudo, at kung ano-ano pa. Walang nababawasan, walang nauubos, parang may himalang nangyayari sa loob. At doon nagsimula ang hinala ko, lalo na nang mapansin kong hindi nauubusan ng karne ang lugar. Kahit pa sa panahon noon na nagmahal ang bilihan sa palengke ng Blumentritt at Quiapo. Samantalang ang ibang karinderya ay nag-a-adjust sa presyo. Sila ay nananatiling pareho ang halaga at sobra-sobra ang serving. Hanggang sa dumating ang isang gabing hindi ko makakalimutan. Naabutan kong nakasara ang karinderya, pero hindi nakapatay ang ilaw. May mga taong papasok sana, ngunit pinaalis ng isang lalaking nakaitim na jacket. Sinasabing may inaasikaso lang sa loob. Mula sa maliit na siwang sa gilid ng pinto ay nakita kong may humahaplos na kamay sa loob. Hindi kamay ng tao. Masyadong mahaba ang daliri at may kulay abong balat na parang may tuyong putik.
Pag uwi ko noon, Boss Pao, hindi ako mapakali. Hindi ako naniniwalang basta hayop o karaniwang tao ang gumagawa ng mga ulam nila. Lalo na nang may kumalat na balitang may ilang nawawalang tao sa lugar. Mga lasing na umuwi, mga estudyanteng hindi nakauwi matapos mag-aral ng gabi, at isang taxi driver na huling namataang nag-deliver ng supply sa mismong karinderya. Isang linggo pagkatapos, nagpasya akong subaybayan ang lugar. Dumating ako ng halos 2:00 ng madaling araw at nag-abang sa kabilang kalsada. Doon ko nakita ang hindi dapat makita ng kahit sino man. Ang boss, na noon ay nakaitim na apron, ay lumabas mula sa kusina. Bit-bit ang isang sako na may mga marka ng dugo. Hindi siya naglakad papunta sa likod tulad ng dati. Sa halip, bumaba siya sa isang makipot na iskinita sa pagitan ng dalawang lumang boarding house. Doon na siya nawala sa paningin ko, pero hindi ang tunog. May kaluskos, may mababang pag-ungol, Boss Pao. Parang may nag-aagawan sa loob ng sako. Sinundan ko siya ng kaunti at mula sa dulo ng iskinita ay nakita ko ang isang bukas na takip ng kanal. Doon niya ibinaba ang sako at sa isang iglap ay merong kamay. Hindi yun tao, hindi rin hayop. Ang umangat mula sa loob upang kunin iyon. Sobrang payat nun, sobrang haba ng mga kuko, at ang balat ay kulubot na parang tuyong balat ng kalabaw. Hindi ko maintindihan ang aking nakita, ngunit ang sumunod na tunog ay nagpatigil sa aking paghinga. Tunog ng pagnguya, mabagal, malutong, parang buto. Kinabukasan, Boss Pao, nagulantang ang buong komunidad nang biglaang magsara ang karinderya. Walang anunsyo, walang paalam. Sinubukan ng mga tao na alamin kung bakit, pero ang lugar ay agad na pinasok ng mga otoridad dahil may natagpo ang ilang gamit sa likod. Mga apron, basahang may dugo, at isang lumang chopping board na may markang hindi maipaliwanag kung kutsilyo ba o kuko ang gumawa. Hindi na muling nakita ang boss. Ang mga tauhan naman ay bigla ring naglaho, pati na ang ilang matagal ng parokyano. Ngayon, Boss Pao, tuwing dumadaan ako sa Kalye Dapitan tuwing gabi, hindi ko maiwasang maalala ang amoy ng kanilang ulam. Ang tikas ng putahing akala ko ay karne ng baboy o manok. At tuwing sumasagi sa isip ko ang mahiwagang nilalang sa ilalim ng kanal, napagtatanto kong may mga negosyo sa Maynila na hindi dapat sinusubukang alamin kung paano sila nagtatagumpay, sapagkat may mga bagay na mas madaling tanggapin kaysa tuklasin. At sa bawat karinderyang biglang sumisikat, tuwing naaamoy ko ang sobrang sarap na ulam sa murang halaga, may parte sa akin na hindi mapakali. Hindi ko alam kung kailan muling ililipat ng lugar ang mga tulad ng boss, o kung kanino sila susunod na magpapakain. Ngunit isang bagay ang sigurado ko, may mga ulam sa Maynila na hindi mo dapat tikman, sapagkat minsan ang tunay na sangkap ay hindi mo kailanman gugustuhing malaman. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.